Grabe ito. Isang nakakagulat na pangyayari ang bumulaga sa publiko matapos kumpirmahin na sumuko umano si dating Senate President Vicente Tito Sotto kay Congressman Rodante Marcoleta sa gitna ng uminit na issue ng katiwalian. Ayon sa mga ulat, napilitan si Sotto na makipagpulong kay Marcoleta matapos lumabas ang mga dokumento at testimonya na nag-uugnay umano sa kanya sa ilang controversial na proyekto ng gobyerno. Sa gitna ng tensyon, nabanggit pa ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos na sinasabing nadamay rin sa naturang investigasyon. Batay sa mga ulat, si Marcoleta mismo ang nanguna sa pagbubunyag ng mga ebidensyang naglalantad ng diumano'y kabuluan at katiwalian sa ilang ahensya ng pamahalaan. Ilan sa mga dokumentong ipinresinta ay nagdudugtong sa ilang opisyal, kabilang na si Sotto, sa mga proyektong pinaniniwalaang may anomalya. Ayon sa mga saksi, tahimik lamang si Sotto habang binabasa ang listahan ng mga pangalan at transaksyon na may kaugnayan sa kanya. Maging si PBBM ay umanong nagulat nang marinig na nadadamay ang kanyang pangalan sa naturang usapin. Sa ngayon, nagpahayag ang kampo ni Sotto na handa silang makipagtulungan sa anumang investigasyon upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Si Marcoleta naman ay nanindigang ipaglalaban ang katotohanan kahit sino pa ang masangkot. Patuloy namang hinihintay ng publiko ang susunod na hakbang ng Malacanang matapos madawit ang pangalan ng Pangulo sa isyong ito. Isa na namang kontrobersya ang tiyak na yayanig sa mundo ng politika sa mga darating na araw. Para magamit ang unprogrammed appropriation, sino ang nag-a-approve ng special budget request ng DPWH to the Secretary? Ang Department of Budget and Management po. Ang Department of Budget and Management, tama po ba yun? Tama po. Final answer? Tama po. Pero sabi po, if we go to... Ito mga ka-reaction. Ito makabayad black to. Binabanatan na nila si Bongbong Marcos kasi wala na yung amo nila eh. Sino ba talaga ang amo ng mga makabayad black? Ang mga makabayad black, ang amo po nila ay si Martin Luther King. Si Martin Luther King medyo humina na ang power, pero par naman kasi yung speaker ay sunod-sunuran lang sa kanya ngayon. Pero at least wala na. Section 35, Chapter 5, Book 6 of... Para magamit ang unprogrammed appropriation, sino ang nag-a-approve ng special budget request ng DPWH to the Secretary? Ang Department of Budget and Management po. Ang Department of Budget and Management, tama po ba yun? Tama po. Final answer? Tama po. Pero sabi po, if we go to Section 35, Chapter 5, Book 6 of EO number 292, Special Budget for Lump Sum Appropriations. Expenditures from lump sum appropriations appropriated for any purpose for any department. To be approved by the President. So ang approval po ay Presidente. Tama o mali? Binasa ko na po eh. Well, yes, tama. Tama po. So in other words, ayon na po rito, ang nag-approve po ng lahat ng mga proyekto sa unprogrammed appropriations ay ang Presidente mismo. The Honorable Tino, please wind up. Ang sabi po ng Palasyo, wala pong role ang Presidente sa issue ng flood control. Hindi siya involved sa corruption. However, ang malinaw po na na-establish natin, actually, yung approval ng over 4,000 additional infrastructure projects funded from unprogrammed appropriations, particularly in 2023 and 2024, ay lahat po yan para mapondohan from unprogrammed appropriations, kailangang aprubahan po ng Presidente. Malinaw po yun mga ka-reaction ha. Ibig sabihin, lahat ng na-aprubahan ng mga budget ay dadaan sa Presidente yan. Alangan naman hindi alam ng Presidente na may nakawan. Naku naman. Mayor Magalong. Mayor Magalong okay na yan. Okay na. Dahil naramdaman ni Bongbong Marcos, hindi kanya mapapasunod ng 100%. Pero patuloy mo pa rin tinatanggap sa sarili mo na ang dapat makulong lang ay si Saldi Corakot at si Martin Luther King. Si Bongbong Marcos. Ang apelido niyan, Marcos. Nako, mayroong reputasyon ng mga Marcoses. Ang pinaka-reputasyon nila nasa Guinness World of Record yung mga yan. Mayor Magalong. Okay, bravo. Tuloy-tuloy mo lang yan. Mananalo ka rin, huwag kang mag-alala. Saang field ka man pulutin pagdating ng araw. Okay? Ito na. Ito na po mga ka-reaction. Erwin, nasan ka? Erwin, pasok.
Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Ito ang reaction ko ng pinatawag na ng ICI si Martin Romualdez, also known as Martin Luther King and Kim Bong-Jing. Alright, Reaction TV Base, nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin yung mga reaksyon na mantagin po ninyo si Risa Ontiveros, meron daw siyang 3 billion insertion. Nako mga ka-reaction, yan po ito pong reaction video na ito mga ka-reaction ay ipinadala po, ayan ni Sir Arvin Billones 2774. Boss, check mo 2x2 kila Anthony Taberna, si Risa Ontiveros, may insertion 3 billion. Mga ka-reaction, meron po tayong bagong pakulo ngayon dito sa channel natin. Kung gusto po ninyong reaksyonan natin, yung mga may gusto kayong reaksyonan ko mga ka-reaction, mag-comment po kayo sa comment section at pipili po ako ng mga mailan-ilan sa ating mga ka-reaction na interesado akong reaksyonan. Pipili ako at parang shout out na rin, Ito pong si Sir Arvin Billones 2774, shout out sa iyo. Ito po yung pinadala niya. Boss, check mo 2x2 kila Anthony Taberna, si Risa Ontiveros, may insertion 3 billion. Ganyan lang pong gagawin ninyo mga ka-reaction. Magpadala lang kayo ng mag-comment lang kayo sa comment section. Mag-like at mag-subscribe po kayo Importante po, nakasubscribe kayo, tapos nakalike, tapos mag-comment po kayo at pipili po tayo sa mga subscriber natin na gusto ninyong reaksyonan kong mga topic. Okay mga ka-reaction? O dahil dyan, Sir Arvin Billones, ito, nakita ko na yung video. Ito po, pakinggan po natin at ating re-reaksyonan itong si Risa Ontiveros. Nako, tatawagan ko nga si Llamas. Llamas! Walang si Risa. Si Risa. Yung nalink sa'yo. Nalink sa'yo yun, di ba? Na tinotorjak mo daw nung unang panahon. Nalink sa'yo yun. Ngayon hindi na. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Okay. Hindi daw po totoo, sabi ni Llamas. Okay, hindi mo nilamas si Risa, Llamas? Hindi mo siya nilamas? Hindi? Okay, bye Ay, mali, wrong number pala. Nako, ang natawagan ko po yung bakery, yung naglalamas ng tinapay. Sorry, sir. Pangalan din niya kasi Llamas din ang pangalan. Tawag namin sa kanya, Llamas. Kasi naglalamas siya ng pandesal. Nako, hindi pala si Ronald Llamas ang natawagan ko. Sorry, sir, Pa-order mo ako mga 200 pesos na 200 pesos na malunggay pandesal. Tapos, bigyan mo rin ako ng Coke. Yung Coke. Hindi yung Coke na Bongbong Marcos. Yung Coke, yung regular. Ayoko yung kay Bongbong Marcos. Gusto ko yung Coke talaga. Totoong Coke, okay? Bye. Naka-order tuloy ako ng pandesal tsaka Coke. Ano ba yan? Alright mga reaction. Ito na. Ito na po, pakinggan na po natin. Ito na yung yung pinadala ni Sir Arvin Billones. Ito na po. May tanong ko lang pala. Wala ko doon sa sa pelikulang yung kasama si Matt Damon. Si Matt Damon. Ano ba yan? Wall ba yan? UL? Hindi, matanong ko lang pala, kaugnay ito, Senator Risa Ontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala Kambatsero. Hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, Kambatsero. Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit naman yan, Kambatsero. Sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Napilitan lang si Kumbatsero Kahit hindi ako naniniwala. Pero yung Kalyamas at kay Risa Ontiveros na nagkatorjakan sila, malaking question mark yun. Pero dito sa flood control, walang nga ka, Risa.
nagmamalinis ka. Sabi ko na nga ba, yung mga nagmamalinis na ganito, sila yung may mga tinatagong bulok eh. Meron pala siyang insertion, magkano ba yung insertion na? Kailangan makwenta natin yan. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto na may panlilinlang at malaking banta ito sa ating pambansang seguridad. Si Joseph C. ay inaresto noong August 21. Ayun. May tanong ko lang pala. Wala ko doon sa sa pelikulang yung kasama si Matt Damon. Si Matt Damon. Pasensya na po, naulit. Hindi po ako mag-i-interrupt. Dire-diretso po ito. Pagkatapos nilang magsalita, ako naman, okay? Kailangan ko mag-react. Siyempre, reaction nga eh. Yung iba dyan, nagko-comment, bakit salabat ka na sabat? Bakit dada ka ng dada dyan? Reaction TVPH. Sir, ma'am, nandito po kayo sa Reaction TVPH. At ang mga ka-reaction dito, gusto po nila ako nagre-react, di ba? Di ba? Meron pang bago nagte-trending ngayon yung mga translation ko. Yung mga tinatranslate kong English, tinatagalog ko yun, nagte-trending ngayon yun. Yan, wall ba yan, UL? Hindi, matanong ko lang pala, kaugnay ito, Senator Risa Ontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala eh. Kambatsero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa iyo, Kambatsero. Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit naman 'yan, Kambatsero. Sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba, may ratification ng Senado. Yung pagkatapos ng BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, ira-ratify. Dalawa silang hindi bumoto eh. Si Senator Risa, saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang dalawang opposition. Nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang na flood control Na flood control. Baka iniisip niya hindi, ano lang to. Yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganon? Baka parang ganon. Ministerial sa parte ministerial. nila. Kaya lang, yun nga eh. Hindi kaya may ibang nag-parking din kay Senator Risa? Wala naman siyang garahe. Ikaw nga magpaliwanag, Senator Risa. Bakit nga Senator, makisuyo. Pero hindi natin nilalagyan ng Malaysia yung pagkakaroon niya ng flood control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon pag nagkaroon ka ng flood control project sa iyong insertion, nangungumisyon ka na kagad eh. Kaya nga yun yung ating sinasabi. But to be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang insertion sa flood control. Hindi sa buong budget. Nasa 3 point ano siya? Mahigit 3 billion, 3.01 billion. 1 billion, no? Tingnan ko na nga para sige, ikaw na magsabi, Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Ontiveros, mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang kabuuang budget. Saan mo ba nakuha yan? Para sa 2025 natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba ito. Risa Ontiveros? 3 billion, 3.035 billion. 3.035 billion, 35 million and then 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung amendment. Oo, insertion or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion ay nasa 700 billion, nasa 715 million. Ayun. Pakitanong nga natin. Baka na-parkingan lang siya ng iba nga eh. Nailagay sa pangalan niya pero hindi naman pala sa kanya. Hindi ba? May mga ganun eh. Kaya ganun yung ating contention sapagkat halimbawa, Kumbatsero, may mga idinedeklara po ngayon ang ilang investigador. Ano? Investigador. Ang mga taga ICC.
Ano Teka, ba? ICI nga. ICI, mga pati mga taga local government na ghost project. Oo. Nung pala, kumbatsero, dahil sa dami ng project, yung sinusulat na coordinates, Oo. siguro nahilo na yung nagsusulat, Oo. mali ang coordinates. O kaya, baka sinadya talagang sinadyang imali. Oo, yun Kaya na, nangyari yun ang po naging part nga ng modus talaga yun. Yung imamali yung coordinates para hindi mo makikita. Hindi, kaya Mahihirapan ka. ganito yung punto natin, kumbatsero. Nung nagkagulo na, nung naghahanap pa na ng ghost project, nung sinabi ng Pangulo, submit, di obligado mag-submit dun sa sumbong sa Pangulo, yung mga coordinates ng mga proyekto. Alam niyo po ba mga kababayan, kung nakikinig kayo sa Senado, napakarami, libo daw po yung mga proyekto na mali yung nandun sa DPWH Central na coordinates. Ayun na nga. At pag pumunta ka dun sa opisina ng District Engineering Office, kumbatsero, tama yung coordinates. Kaya pag ang pinagbatayan mo ay yung coordinates na nandun sa central office, hinanap mo dun sa lugar, walang project. Walang project. Pero pagka pinuntahan mo yung District Engineering Office na kung saan tama ang coordinates, makikita mo yung project. Dahil sila talaga yung sila yung nakakaalam ng coordinates. Mismo, Kaya yung kay Senator Risa Ontiveros, hindi kaya inilagay nyo lang sa pangalan ni Senator. Ba't nyo ginaganyan si Senator Risa? Baka nga. Di ba? Sige nga, Yuel, try nga natin si Senator Risa mamaya, para baka meron ngang ganun lang ang ginawa sa kanya. Para biruin mo hindi ako makapaniwala Hindi ako makapaniwala na meron siyang flood control nakita mo naman yung pinakita ko sa yung papel. Nabaliktad. Hindi ka naman naniniwala. Nasasaktan naman ako sa... naniniwala na ako. Maria, samantala, bawal pa rin ang mga eroplano na lumipad malapit sa Bulkang Taal. Sa inilabas na notice to airmen ng Civil Aviation Authority of the Philippines, bawal lumapit ang... Naku, mga kareaksyon, ito na. Lumalabas na po, mga kareaksyon. Lumalabas na po ang baho ng mga kalaban. Ito pa lang si Risa Ontiveros, 715 flood control, 715 million flood control, tsaka 3 billion daw, may 3 billion insertion. Nako, Risa, ano ba yan? Kailangan mong ipaliwanag yan, Risa. Tawagan ko si Llamas. Gusto mo, Risa, tawagan ko si Llamas. Wag. Hindi naman doon totoo yung nagtorjakan silang dalawa. Kasi ang importante po dito, mga kareaksyon, na pag-alaman po natin, dahil po kay anong pangalan nun? Si Sir Arvin Billones, boss, check mo, 2x2. Kila Anthony Taberna, si Risa Ontiveros may insertion, 3 billion. Yun. O diba mga kareaksyon, at least napag-alaman natin sa ating kareaksyon, diba? Kaya kung meron po kayong gustong reaksyonan natin, magpadala po kayo dyan sa comment section, subscribe, like, tsaka comment. Ito po mga kareaksyon ang reaksyon ko kay Risa Ontiveros. Arararararan, tarirariraran. O bulagaan na yan, Risa. Risa, di ba ang reaksyon ko dyan, Risa? Ganito ang reaksyon ko dyan. Humanda ka kay Marcoleta. Umanta kay Marcoleta, tapos sabihan mo yung mga minions mo. Pag chinachat ka nila, ayusin nila para pag nagsalita ka, babasahin mo na maayos yun. Katulad nung ginawa mo yung meron kang mga tauhan mo sa likod. Kailangan meron kang magaling na nag-aano sa Google, mga Google Finder mo. Diba? Ginugoogle nila yung mga batas. O ngayon, Risa, i-google mo ano yung gagawin mong magandang pangangatwiran. Yung 3 billion insertion, tsaka 700 plus million sa flood control. Ayusin mo, Risa, hihintayin namin yung yung pagpapaliwanag mo dyan. Yung magkano binabayad mo sa nagme-makeup sa'yo. Di ba? Ganda yun. Kailangan talaga si Risa Ontiveros. Mag-usap silang dalawa ni Llamas kung ano susunod na moves nilang dalawa. Alright, dako naman po tayo sa sagutang Mayor Magalong at saka itong si Auntie Claire. Sumagot po, pumalag. Pinalagan po ni Auntie Claire,
Kahapon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa pag-uugnay nyo raw sa kanya sa umano'y irregularidad sa tennis court project sa Baguio. Ano po ba ang inyong reaksyon sa kanyang naging komento na insulting at misleading umano ang inyo pong sinabi? Unang-una po, sana napakinggan niya ng buo kung ano yung sinabi natin. Wala po tayong sinasabi na siya po ay pinagbibintangan na natin sa mga anomalyang tennis court. Bago po tayo na sumagot dyan, yan po ay naitanong lamang sa atin ng isang reporter from the MPC, and at the same time, bago po yan po ay na-issue na sa kanya. So, gusto lamang din pong liwanagin ng Pangulo, hindi naman po tungkol sa conflict of interest. Ang pagsasabi na sana ay ito ay maidala sa legal team. Hindi po yung yung position po na maaari talaga pong magkaroon ng conflict. Yun lang po yung position po na yun. Hindi po pinag-uusap tungkol sa tennis court. So kung meron po siyang dapat nasagutin tungkol sa tennis court, nasa kanya na po yan. Dahil hindi naman po tayo ang nagpalutang ng ganitong issue, kundi po yung iba, maski nasa ibang news po, ay nabanggit na po itong tennis court na ito. Hindi umano maano yan. Opo, sinasabi po kasi ni Mayor Magalong na tila pinalalabas ng inyo raw pong pahayag na siya ay sangkot sa katiwalian. Ano po ang inyong tugon dito? Wala po tayong binanggit na siya ay sangkot sa anumang katiwalian. Ang pinag-usapan dito po ay tungkol sa kanyang posisyon, kung ito po ba ay nagkakaroon ng hindi pagsang-ayon sa konstitusyon. At yun po ang pinapatignan ng Pangulo at the time. At yung tungkol sa tennis court, nasabi lang po yan dahil yun po yung nabanggit ng isang reporter at tinanong po yan. Pero categorically, wala po tayong binabanggit tungkol sa kung ito man ay maanumalya o hindi. Siya na po ang bahala sumagot po niyan kung siya po ay matatanong dahil mukhang lumilitaw nga po itong issue tungkol sa tennis court. And dagdag ko na rin po. Go ahead, Yusek. Nadinig po natin na sinasabi niya na sa akin daw ay may nag-utos na mukhang iba. Someone na may nag-utos sa akin to say that. Unang-una po, ang sabi niya, hindi niya alam. Siya nagsabi, someone na hindi niya alam. So, kung hindi po niya alam, ang hirap po sigurong bigyan ng anumang comment on that. Siguro liwanagin niya muna kanyang sinabi kung sino ba yung sinasabi niya nag-uutos sa akin. So, hanggat wala po sabi kung sino ito, mananatili po itong haka-haka at guni-guni. Kasi parang napahayag, nasabi po ni Mayor Magalong din na I struck a nerve na at tila may mga puwersa nga daw pong nababahala sa pagiging bahagi ninyo o niya, hindi po ninyo, niya, noon sa ICI, kaya tila nag-iba raw ho yung timpla sa kanya ng palasyo? Unang-una po, pangalanan niya po. Kung meron po siya mga dokumento, pangalanan niya po lahat yan. Pangalanan niya, maging matapang po siya sa pagpangalan ng ganyan, kung sino ba yung sinabi niya, he struck a nerve, Nino. At the same time, sinasabi niya, boss ko, kasi wala po siya sinasabi at nagmumukha lang pong lagi lang insinuation ang sinasabi niya. Kasi po tayo, wala po tayo ditong anumang boss, kundi ang Pangulo, ang gobyernong ito, hindi po tayo pwedeng utusan para magsabi ng mali. Si Auntie Claire, ba't kaya gano'n, no? Parang lagi po siya nagkikipag-away, no? Ano kaya ang pinaglihi kay Auntie Claire? Ha? Siguro ang pinaglihi kay Auntie Claire yung mga chismosa dyan sa tabi-tabing bahay na pag nangutang hindi na nagbabayad. No? Siguro yung mga ganong pinaglihi si Auntie Claire. Kasi pag nagsasalita siya, parang lagi siya nagkikipag-away eh. Parang yung mga bumibili sa palengke na tumatawad, wala namang kasalanan. Parang gano'n yung, magkano po ito? 5 piso kilo. Ito po, 450 lang eh. Ba't dito, mahal-mahal, hindi po pwede 4 pesos na lang. Tingnan mo, nakikipag-away na, tumatawad na, wala namang kasalanan, nakikipag-away. Ganun na ganun po si Auntie Claire. tumatawad, wala namang kasalanan. Ay, kasalanan, marami ka. Si Auntie Claire, bagong buhay ka na, Auntie Claire. Ako. Ganun kami rito, ganun ang governance namin dito. Ito po si Mayor Magalong, ha? Sasagot siya. DJ Chacha. And during that time, na nanalo sila, wala pa kaming alam na maanumalya pala itong St. Gerard na ito. Ito lang naman 2025 ito nangyari. At nalaman ko rin na nung nagkakaroon na nag-umpisa na yung mga project do sa tennis court, nalaman ko na bakit hindi umarap yung St. Gerard, bakit itong Panlaki ang umarap, only to find out na pinasubcontract pala. Kaya pinatutukan namin mabuti. Tinutukan namin mabuti.
Pero only to find out, nung mga 2025, nagagalit na ako. Bakit ang laki-laki na? Bakit nade-delay na yan? Kailan pa matatapos yan? So sabi ko, patawag nyo na yung St. Gerard. That was before the elections eh. Patawag nyo na yung St. Gerard at sabihin nyo sa kanya, kung hindi pa niya aayusin niya, tatapusin yan eh. Ipapaterminate ko siya, ipapablacklist ko pa siya. So nagpanik sila. Nagpuntahan sila rito sa Baguio. Oo. Minadali nila ngayon. During the final stage, nung yung maglalagay na sila, ayusin na lang. May lalagay kasi silang material na maganda dyan eh. Dyan sa yung tinatawag nilang Mark 5 ba yun? Yung para pumantay pas bago nila pipinturahan yung kulay green. Yung mismong court na paint. Minadali nila, maski na umuulan, minadali nila. Yun ang nangyari tuloy. Nagtuklapan yung yung pintura. Yun ang nakikita ng tao ngayon. Na syempre, pintura. Pero kung titignan mo yung structure, okay siya. Walang problema sa structure. Mayor, sino po yung subcontractor na kinuha? At saka, kailan po yung sinasabi nyo na pinatawag nyo sila? Panlaki. Ano po ulit? Pinatawag ko yan eh. Kailan ba yan? Namura-mura ko yan sa tennis court eh. Yan si Diskaya eh. Kailan ba yun? Mga 2 months ago, 3 months ago. Namura-mura ko yan sa tennis court eh. Galit na galit ako dyan eh. Okay. Manlaki po ang subcontractor? Tama po ba yung dinig namin? Panlaki. Panlaki. Oo, panlaki po. Kasi alam Mayor, mo, nalaman namin